Magandang gabi ho, mga boss, mga camping, mga kabunyog. Salamat po sa tumatagdag subscriber, no? Alas 7 ho ng gabi dito. Kahapon ho, kaya ka-difference yung cellphone ko, kaya matagal bago na-upload yung binlag ko na alas 5 eh. Oo. Ewan ko to, sana hindi. Magbigay lang ho tayo ng reaksyon dito, no? Yung pagbobomba ho ng China na naman sa resupply mission natin, no? One day ago lang ho ito. At merong 42,000 views. Muling hinarang at binomba ng tubig ng mga barko ng China ang mga barko ng Pilipinas ngayong umaga na nagsagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. At gaya ng dati, hindi pa rin pumalag ang mga barko ng Pilipinas at piniling makipagpatintero sa mga dambuhalang barko ng China. Sa mga actual video na inyong mapapanood ngayon, bilang Pilipino ay muli na naman kayong makakaramdam ng galit mga kabayan. Tama na ho yan. Siguro napanood nyo naman na po yan, no? Magbibigay na ho tayo ng reaction dyan. Grabe, no? Kawawa po talaga, di ba? Pero, mga Pilipino, sigurado, galit kayo, di ba, sa mga nakikita nyo. Pero, yung ating pangalawang Pangulo, Wasay, si Digong Wasay, si Kibilog Wasay, baka mag-ano pa ito eh. Sabi na naman ni Sara niyan eh, kung kinawa Japan, ano? Alam nyo mga friend, ha? Nakakilabo to, ano? Buti na lang, hindi ho pumayag si Bongbong Marcos na hindi siya tumakbong Pangulo. Kung nagkabaligtad mga boss, si Sara at si Bongbong naging vice Pangulo, patay. Buti hindi pumayag si Lord. Mga friend. Nagmatigas tong Bongbong, di ba? Oo. Na hindi ako pwede, laban na, akong laban. Sabi niya, di ba? Mga boss. Ito pa isang nakakapanindig balahibo. Paano na lang kung pinagbigyan itong si Sara Duterte na siya maging Department of National Defense Secretary? Yan ang gusto niya eh. O, di ba? Kasi ROTC raw siya eh. Yun ang sabi ha. May military training daw siya. Kaya parang mga wala ho sa hulog, no? May military training daw siya. Kaya yun ang gusto niyang kuhanin. Department of National Defense. Putik yan, ano? Pero alam niyo, no? Kung delikadesa rin ang pag-uusapan, no? Yun ang gusto niyang pwesto, Department of National Defense, di ba? Nung una, hindi pinagbigyan ni Bongbong, di ba? Ginawa, nilagay siya sa Department of Education. Ang layo! Ba? From Department of National Defense, ginawa siyang DepEd Secretary. Tinanggap din, di ba? At kailangan niya raw ng humihingi ng ilang daang bilyon para maayos. Daang milyon ba? Bilyon. Bigyan niya ka ako at ayusin ko lahat ang problema ng Department of Education. Siguro napanood nyo naman yung hinihingi niya, no? Tapos, kinikistyon. Siya, bakit daw malaki ang hinihingi confidential fund? Para saan daw yung 150 million yata ang hinihingi? O, ewan mo kano, basta malaki. At ang kasagot-sagot niya, kailangan ka ng mga intelligence. Kasi, marami kang mga MPA na nagre-recruit sa mga kabataan. Kinawa Japan. Elementary saka high school, ang hawak mo. Sabihin mo, nagre-recruit na. Wala ho talaga, no, mga friend. Pero ang binabanatan nila ng binabanatan, yung administrasyon nito si Marcos, magnanakaw, ganito, kung anong sinasabi nila, di ba? Kurap o whatsoever, di ba? Pero yung umaangkin doon sa West Philippine Sea na mga incheck, Wasay, may isang salita, wala eh, no, mga friend. Yung galit, wala eh. Oo. Tapos may mukha ka pang magpangarap na maging Pangulo ng Pilipinas. Sinong? Pero mataas ang rating ha, mga friend ha. Kinawa Japan, ano? Mataas ang rating. Grabe, no? Lord. Mantakin nyo, no, mga boss. Kung nakuha niya yung Department of National Defense, patay. Gagawin yan.
Baka, wala ho talaga. Kailangan talaga magkaroon na ng katapusan yung Duterte. Oo. Wala eh. Hindi titigilan niya si Bongbong, hindi titigilan yan. Oo. Ang taki mo, ginawa siyang caretaker. Habang wala si Bongbong, ang ginawa, sumama doon sa rally na pabagsakin si Bongbong. Ito mga friend, no? Sabi rito, puro panlalait ang inabot ng mga Duterte kay Trillanes. Panoodin ang kabuuang pahayag. Mga ka-warriors, ano masasabi nyo rito? Maliwanag naman na talagang yung puso't isip ni Vice President Sara ay nandoon sa pagpatalsik kay President Marcos. Kaya itong mga demeanor niya na parang ano siya, neutral or hindi siya nakikialam o sumusuporta doon sa statement ng tatay niya at kapatid niya, ano lang yon, lip service lang yon. Kaya hindi nga napigilan, ito pumunta at a time na ginawa siyang caretaker ni President Marcos. Tapos pupunta siya doon sa rally na nananawagan na patalsikin yung boss niya. Kaya I believe, ano na to dapat meron siyang delikadesa na mag-resign na lang, no? Kasi ano yan talagang mali siya. Delikadesa baka mo at senador. Sa tansya ko, ito si Sara, absent ito nung tinuro yung salitang delikadesa. Kahit na anong anggulo mo tignan. Pero nga, alam niyo tong pamilya na to, wala naman delikadesa ito no? Kaya sang-ayon ako sa iyo dyan, Senador. Kayo ba mga friends? Sang-ayon ba kayo kay Senador Trillanes na walang delikadesa itong mga to? Tuloy. Ganyan lang. Bira lang ng bira. Makikita mo ma-analyze mo yung magiging tendencies ni President Marcos. Hindi siya hindi siya nag-i-initiate ng gera Di ba? Ginigera siya pero hindi siya nag-i-initiate ng gera. I believe ang kanyang calculation nito is hindi pa tama yung panahon, lalo na may upcoming elections. So siguro, kung meron man balasahan, mangyari yun after the elections. Yan kung walang lalabas na warrant ang ICC, kasi game changer yun Tingin ko ganun nga yung kanyang political calculation dito, na it is better for the interest of his administration na nandiyan si Sara Duterte sa kanyang kabinete, particularly sa DepEd. Pwede yun. Pwede yung siniisip ni Senator Trillanes. Kaya siguro hindi inaalis ni Marcos si Sara. Nahayaan niya magkalat. Let the people decide kung ano ang kanilang nakikita. Di ba mga friend? Magaling din. Tuloy mo. DepEd Secretary. And ito, at some point kasi incompetent naman siya, wala naman siyang ginagawang reforma sa education system. So palala ng palala, palaki ng palaki problema. Naniniwala naman ako sa iya, Senador. Kayo ba? Mga boss? At some point, dadalhin niya yung bagahe na yan. Kung ako nga kay Sara, bago pa siya tanggalin for incompetence, which is bound to happen, unahan niya na kung ano man ang reason na gagawin niya as an excuse para mag-resign na siya as DepEd Secretary. Pero nga, hindi naman nag-a-analisa itong mga ito. Tansya nyo ba mga boss, si Sara magre-resign? Sayang ang sweldo niyan. Alam nga naman magkasya lang sa kanya yung sweldo ng Vice President. Lord. Kasi yung kanilang political career, yung kanilang political victories na na-attain, ay dala lang naman ito nung myth nung na-create nung tatay niya through dun sa kanilang death squad mentalities. Kumbaga yung climate of fear,
practically na-hypnotize nila yung kanilang base na kumalat nung panahon ni Totoo yun. Kung natatandaan niyo yung sinapak na sheriff, ang dami hong nagsulsuldo sa sheriff para isampahan ng kaso. Si Sara Duterte. Mayor siya nun, ha? Grave misconduct of a public servant. Sibak ka sa pwesto. Ang linaw, nakakamera. Oh. Ha? Anong rason mo para sapakin mo yung sheriff? Piniperform lang niya yung kanyang hawak na demolition. Ba? Pwede mo namang kinausap na lang yun ng na maayos. Sheriff, ano ba? Hindi. Paglapit, sapak eh. Oh, ang dami hong nagsulsuldo sa sheriff. Ha? Kinausap naman si Digong. Ano masasabi mo doon sa ginawa ng anak mo? Kung ako, tadyakan ko pa yan. Mahusay na ama to si Digong, di ba? Pinuntahan niyo sheriff. Ano? Magsampak ang kaso? Nanginginig yung sheriff. Ganun ang iling, oh. Oo. Panood ko po yun. Oh, yun ang sinasabi, eh. Ha? Kaya sa Davao, kanila Davao, eh. Oh. Duterte as president. So yan lang naman, nadadala lang naman sila nung ano na yon, nung wave na yon. Kaya kita mo si Baste, kahit kung siguro uupuan mo yan, interviewin mo ng ganito, baka ano lang yan eh, matulala lang yan, ano? Hindi niya alam sasabihin niya. Mismo. Kung yung mga vlogger nga pumunta sa bahay nila, wala eh. Pinapanood ko, sinasabi, parang out of this world. Si Pulong, ano rin naman, paniniga lang naman, pambubuli din lang yung alam nun. Ito si Sara, nakita nyo, in the brief moments na ini-interview siya, talagang parang, sabihin na natin, to be mild about it, mahina. No? Bakit nananalo ito mga to? Because of the myth. Kaya nananalo ang senador. Dahil talagang yung Tanganism virus, masyadong communicable disease talaga yan sa Pilipinas. Grabe. Pagka na-expose yan sila, lalo na kung lumabas talaga incompetent. Nagtanong ka pa, senador, kung bakit sila nananalo. Para mong sinabing malaking kababalaghan din si Kimo at siya ay naging number 1 senador. Diba? Nanalo senador si Kimo. Lord. Lito Lapid, nandun din. Oh. Kasi sa DepEd, yung problema doon, tatanggalin talaga siya. Ganun ang nangyari doon. And documented yon. At ang ginawa ni Senrisa, hindi siya pinayagan, na redirect yung question sa kanya kasi teka, you don't need to pass it sa assistant mo kasi basic naman ito. Nung napilitan siyang sumagot, talagang ang layo. Hindi niya talaga nakuha, no? Very basic question. Napanood nyo yun nung natanong siya ni Lisa Ontiveros sa mga may tanong sa kanya. Sabi ni Saraw, sagutin mo. Sabi naman ni Lisa Ontiveros, bakit tinuturo mo, ikaw ang tinatanong eh. Oh. Di ba? Napanood niyo yun. Oh. Questions ito. And marami pa yan. Marami pang opportunities na ma-expose siya. Kasi, remember, every year, haharap siya sa budget season. Di ba? May scrutinize siya. Pagka nawalan na siya ng political protection, makikita talaga ng taong bayan na mahina pala ito. So lang ito, yung ginagawa nila ngayon, yung mga drama sa TikTok, yung mga pa-showbiz na mga pa-cute na mga videos, kasi nadala nila nun yung ganun, yung mga good vibes na videos, but it's not gonna work this time dahil meron ng malaking bloke na pinupuna siya, which is yung pro-Marcos bloc. Plus yung mga pink, dati na nakabantay, di ngayon, hindi na basta smooth sailing yung mga ganyang mga gimmick.
Well, ang nakita namin dito na pattern is yung pagbi-build up, no? Pagbi-build up, pagda-dry run ng mobilization, nagsimula sila sa Davao City, 'di ba? Then they moved to Cebu, tapos tinitignan nila ngayon dito. They're testing the waters dito sa Metro Manila. So nagmo-mobilize sila, no? Tapos fina-fire up nila yung crowd, sina-sharpen nila yung message, tinitignan nila kung yung dating sumuporta sa kanila noong 2016 ay mapapalabas pa nila ulit. Kasi sabi ko nga, refresher lang dun sa mga nanonood. Noong 2016 campaign, nakikita namin yan, no? Even sa kabilang partido kami, grabe yung mga tao noon. Nagparali si Duterte sa Luneta, sa grandstand. Talagang nagpuntahan yung mga tao, naiiyak pa. Volunteer, naglalakad, talagang they saw hope in him. Yun yung enthusiasm, yung volunteerism na... Mismo. Totoo sinasabi ni Trillanes, di ba, Senador? Oh. Excitement na nandoon. Kaso 6 years na nakita siya yung kapalpakan, lahat ng mali na ginagawa. Pero Senador, para kay Kibuloy, tsaka doon sa kay Kimo, ay maganda ang ginawa ni Duterte sa kanyang administrasyon. The best president. Nakaw, pagpapatay ng mga kababayan natin, kapalpakan, walang alam kahit na sa ekonomiya, sa ano. After that, anong walang alam, Senador? Ano kita dyan? Napakagaling ng economic advisor niya. Michael Yang. At ang spiritual advisor, napakabigat. The appointed son. Nalusaw Tapos, nung binanat... Ako ang alam ko talaga, mga boss, hindi makakatapos ng termino Tsura alam mo, magaling kay Didgong. Alam niya kung sino tatapalan niya Oo. Gaya dito, yan, sila Panelo. Sila alam niya Alam niya kung magkano ka Alam niya kung pera ka lang Magtaki mo si Harry Roque, antigas niyan. Talagang binira niya si Duterte sa si Marcos. Ginawa siyang spokesperson. Hallelujah! Sabi nga ni Atty. Espiritu. Binigyan ng biglang sinamba Lahat talaga. Pera talaga, mga friend. Nata nila si President Marcos dito talaga sa Luzon, at least based pera at kapangyarihan. Nabaliw di ba? On our survey, na-wash out sila. Dito sa Metro Manila, mababa na yung support ng mga Dutertes. Kaya but alam nyo itong mga ganito kasi, yung mga kagaya nila Duterte, in denial yan. Natatawa ako kay dun si Celes. Mga AFP, PNP, gawin nyo nang dapat nyo gawin. Ni Boy Scout, walang pumunta. Yung mga paganaginip ng gising. They still feel na meron pa rin Duterte magic, so they will try to maximize that. Pero nakita nila siguro nung rally na na malabnaw na ang suporta sa kanila. But they will have to keep on trying kasi meron kung ang plano nila patalsikin nila si President Marcos, di at every turn kailangan nilang ipa-fire up yung kanilang base para kung magkaroon ng opportunity, edi magkaroon sila ng chance ang mag-people power nila o mag-withdrawal of support, kung ano man. Kaya ito, yung mga yan, dry runs nila yan. And ang information din na may mga pondo talagang kumakalat para dito sa mobilization na ito. Kaya ang pang-clearing yan Kung may nag-release ng pera, kailangan nila ngayon magparali ng ganyan para sabihin nilang, nagastos namin yung binigay niyong pera. Kahit na, I'm sure, nila yan. They oversold yung rally to justify na gano'n. Pero maraming nagsusubi dyan, maraming kumikita dyan. Ang magandang attitude sa mga ganyan,
having dun sa having experienced yung mga ganyang pagkilos, no, yung position dapat nung nasa administrasyon is kailangan lahat ng impormasyon, lahat ng mga ganyan ay siseryosohin. They will have to the worst thing that they can do is take this information or these movements lightly. Kailangan sila vigilant, no? And imino-monitor nila lahat 'yan. Ano yung sinabi, saan galing, sino nag-mobilize, yung pera, sino nag-release. Kumbaga, tapos ano yung bigger plan, rally lang ba yan? Pati yung mga speakers. Kumbaga, sana nakakausap ni Bongbong itong si Senador Trillanes para mabigyan siya ng Pero anyway, baka napapanood niya yung vlog ni Senador Trillanes. Magagalaw ang utak mo di ba? Tama siya Yun ang dapat gawin ni His Excellency, di ba? Makikita nila yan mapaprocess nila yung buong communication. Ang laki naman ng intelligence pan, di ba? Plan. And I'm sure may tinatanim na rin yan sila ng mga informant sa loob ng kampo nila Duterte para na-feedbackan sila kung ano yung mga... Pwede rin sinasabi ni Secretary, ni Senator Trillanes. Pero ang mabigat, kailangan malaman ni His Excellency kung ano ang nakatanim ng mga tao ni Duterte sa kanyang gobyerno. Andyan lang sila sa tabi-tabi. Sabi nga ni Kapersi, mag-ingat ka sa mga tao sa tabi mo, Bongbong. Mga galaw. So, ganun dapat yung approach. Tapos yung AFP, kailangan constant yung pag-check kung may naloloob or may mga nag-a-attempt mag-recruit. Kasi hindi pwedeng magkumpiyansa dahil Vice President si Sara. Any false move may lead to an ouster, or kahit na, kunyari, gumalaw lang tapos hindi nag-succeed, ano pa rin yun? It will cause great instability doon sa administrasyon at masisira kung ano man yung mga diskarte nila. Galing ni Senator Trillanes, kaya lang, tinatakbo si Senador yata, mayor yata ng Caloocan, no? Yun ang balita ko kay Brother Eli Asistio. Shout out, Brother Eli Asistio. Magkulab na po tayo. Buti na lang, mga pre. God moves in a very mysterious way. Kung nakuha ni Sara Duterte yung Department of National Defense, putik yan. Tama yung sinasabi nito ni Senador Trillanes kasi si Bongbong yan parang inihintay niya magkusa, pero hindi ko alam hindi ko rin alam kung paano mga advisor ni Bongbong, kasi nung panahon ni si Remulla, nung na-involve yung anak niya, talagang ang daming humihinging mag-resign siya for delikadesa si Remulla, di ba? Wala confident pa raw siya, sabi ni Bongbong kay Remulla, hindi niya tinanggal, di ba? Hindi niya di ba? Sabi naman ni Remulla, ba't ako bababa? Kung tatanggalin ako, di sige. Hindi siya tinatanggal. Hindi natin alam. Hintay po tayo kung hanggang saan aabutin itong pero bahala na po si Lord sa kinabukasan ng bansang Pilipinas. Jeff Ramos nak, shout out. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Delpina Bilyana, welcome to the club. Lisa lang naman sir ang ama. Iisa lang naman sir ang ama nila, si Satanas. God din kasi si Satans, God ng mga walang ya at masasama. Totoo, dalawa yung Diyos. Diyos na demonyo, saka Diyos ng mabuti.
ng kasamaan at kabutihan, di ba? Hindi, Diyos ko. Sammy AJ, shout out. Karoks, ang payo ko kay BBM, mag-form siya ng martial upang assassinate at patayin ang lahat ng DDS supporter, including Duterte, para ipakita sa tao ang bagong lipunan at ipakita sa tao maging malinis ang eleksyon sa pamamagitan ng manual election at gawin ni Marcos 6 na taon siya Marcos 6 na taon 6 na taong siya sa gobyerno, execute lahat ng Duterte followers at lalong madaling panahon kundi yan ang iyong pagbagsak, sabi siya. Maganda yung payo mo, pre, na kaya lang medyo mukhang mahirap gawin ni Marcos, di nga niya masibak eh, di ba? Oo, mabait eh, ewan ko lang ha. Marcelo Santana, shout out. Mga DDS stupido, mga DDS stupido daw, sabi ni Rodrigo. Sinabi niya yan. Elena Lebron, shout out. Tyrox, mula ng presidente si Digong, magkagulo ang ating bayan, pati ang mga aso ni Digong. Ang mga utak nila na na nagkatalsik-talsik na walang nasa lugar. Yung mga abogado nila wala na sa magandang katinuan. Ewan ko bakit nagkaganyan sila. Hay, mga abogado, anong pinakain sa inyo ni Kibuloy at demonyong Digong? Maghintay kayo, mga animal, mga peste, mga bisit. Pag ang Diyos na ang kumilos, wala kayong ligtas. Totoo yan, Elena. Yan ang isang topic ko eh. Lunes Santo na bukas. Nagsimba po ba kayo? Palaspas po ngayon, Di Ramos. Dennis, shout out. Kuya, ang tingin ko ngayon, si Kibulok ang magiging Rambo ng Davao. Nakakatakot talaga si Kibulok. Tumatayo tuloy ang ari ko sa takot. Visit. David Alvin Mendoza, shout out. Hello po, Karoks. Good evening po sa lahat. Ayawan na po, Karoke. Nandiyan na pala ang mga son of baguns sa Davao. Isama na nila pati si Kimo, Bato, Bongo at iba pa. Di na sila nangilabot sa mga pinagsasabi nila. Huwag na po sana nilang gamitin ang Diyos sa mga pananalita nila. Kung sa bagay po, ibang Diyos naman siguro ang tinutukoy nila, Okinawa, Japan. Talaga, ano po ba ang nangyayari sa Pilipinas? Ang dami ng nabaliw dahil sa kapangyarihan at salapi. God have mercy on your souls. Sige po, Karoks. Have a blessed Holy Week po. Okay, thank you. Elizabeth Iscare. Good evening, Sir Rox. Sino ba naman ang pupunta dyan sa prayer rally daw nila para kay Digong at Kibuloy? Puro bayaran naman. At yung mga diehard na senador na pinagtatanggol pa yan, manyakis na Kibuloy na yan, booking naman na walang sasama dyan. Kasi nga, alam ng taong bayan na fake son of agad yan, manyakis Kibuloy. At sa dami ng kaso niya, bobo, tanga, gunggong at bayaran lang ang maniniwala dyan. Totoo. At isipin nyo, gustong pabagsakin ang administrasyong ito para si Sara ang maging presidente natin at para di makulong si Digong at Kibuloy. Yan lang naman ang gusto ng mga yan, pumalpak. Tatawa si Elizabeth. Totoo. Punta na nga Sara, kala niya success na eh. Dating na siya eh, marami na, katingin niya, marami na eh, di ba? Kompleto sa ug na eh, di ba? Okinawa, Japan.
May mga Muslim na sinasabi, Muslim daw sila. Lord. Alam nyo, matagal ko nakasama ang mga Muslim. Sa Saudi Arabia, 2 taon. Nagkaroon ako ng mga border na Muslim. Sa Maynila pa kami nakatira noon. Papaboard kami ng mga kwarto. Ang babait po ng Muslim. Matatalino po ang Muslim. Kimo lang yata. Hindi naman kasi original na Muslim si Kimo. Naging Muslim lang si Kimo sa Bilibid eh. Sinalo yata siya ng Muslim. Diba? Yun lang yun. Dennis ulit Magandang gabi sa'yo kuya. At sa lahat ng iyong mga viewers, ipaubaya mo na sa akin si Robin Hood. Kulong-kulong dugo ko sa mayabang na bobong senador na yan. Natapang yan, Dennis, kala mo. Sinapak niya si Richard Gutierrez, baksak eh. Isang panood ko kaya yun. Armando Cabrera, shout out. Blessed day, Karoke. Tawa-tawa siya. Mga paranoid na ang mga taong yan. Kaya nga, engot na lang maniniwala sa mga pinagsasabi nila. Si Buloy, may paglalagyan na yan. Si Buloy. Kalibil daw niya si Bin Laden. Gago. June 360, my friend, shout out. Good morning, Manong Roque. Tawa-tawa ka dyan. Nangangarap lang sila. Yun ngang mga miyembro ng kanyang kingdom, hindi sumama sa prayer rally. Yung pa kayang ibang relihiyon. Para saan? I cannot see any logic in there. Shirley J. Sir, shout out. Baka nga yan yung mga angel of death ni Kibs Carox. Totoo. Oo. Pero sabi ni Badcaster, lusubin nyo, wala yan. Kaya matakot yan. Hindi fake yan. Fake yung mga MNLF na yan. Matalinaw. Welcome to the club. Parang mga ibang, parang may iba na akong naamoy. Pinapalabas nila na mga miyembro ni Kibs ang galit na galit. Gamitin nilang dahilan kung bakit may nag-assassinate kay BBM para si Sara ang papalit. Basta mag-ingat ka, bongbong, yun lang Hindi pwede yung kay Matalinaw Pwede sinasabi mo Lord, wag naman. Ted, shout out. MNLF Davao, protektahan nyo na rin, maliban sa Diyos nyong si Kibuloy, sila Bantag, Tebes, at mga Duterte na kapwa ninyo kriminal. Pati na rin tong 23 na kapwa nyo bobong senador at mga tangang vlogger, mga vlogger nila, at mga DDS supporter. Inubos ko na lang lahat sila, Karoke, sabi ni Ted. Shirley J. Sir ulit Karoke, hayaan na lang natin sila. Huwag na natin basagin ang kanilang mga trip. Sabihin na lang nila kung anong gusto nila. Basta hindi nila tayo mauuto. Pagbigyan na lang natin sila. Stress na sila ng gusto. Hindi na normal yung mga pinagsasabi nila. Ang mahalaga, yung isa nilang BFF na timbog na. Totoo, di ba? Muntakin mo kaso ni Kibuloy, ukinawa dyan pa, katakot-takot. Pinagtatanggol pa rin, abogado. Bukas po, baka yan ang topic ko, abogado. Oo, mga abogado, oo. Diyos ko. Anong klase mga nilalang itong mga abogado na to? Nag-aral kayo ng bukas na mahaba Mahaba talaga. Visit ako. Oo. Sa mga abogado na yan, totoo. Imelda Go, shout out. Sa Bilibid, hindi niya pakikinabangan. Sa Bilibid, hindi yan pakikialaman si Tebes ng mga leaders, inmates doon. Idol nila yan. Gagawin pa nilang leader o king yun doon. Totoo yan, Imelda Go. Hindi maihipo yan, daming kwarta.
Maski si Kibulog, oo, hindi yan. Pero hindi papahuling buhay si Kibulog. Librado Ludovico, sabi niya, shout out Librado Yung tanganisim, mahirap gamutin kasi walang ospital ang tanga. At sa mga nagrarally, patuka na lang kayo sa ahas. Oh, total, tanga rin lang sila, di ba? Librado ulit. Hoy, bigote, ang tandang tutae, mga hinduropot kayong mga syunga, hindi na kayo kinilabutan sa mga pinagsasabi nyo. Wala nang kilabot yung mga hype na yan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christy Ansen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Shout out Amy Bingson, my friend. Miss ko na talaga si friend Amy, friend Shervin. Dolor Garcia, shout out. Bilinda Magtangob, shout out mga friend ha. Sabi ni Impong Basyang. Impong Basyang, Team Tia Deli, bumabati po ng mapagpalang linggo ng palaspas sa ating pong lahat. Mga Karaoke Warriors the Great, mahal na araw na naman po. Time to reflect at magnilay-nilay po sana tayo sa paggunita kung papaano po tayo tinubos ng Diyos sa makamundo nating mga kasalanan. Sabi niya, magunita po sana natin at maisa puso kung papaano niya po inialay ang kanyang tanging bugtong na anak para sa pagmamahal po sa ating lahat. For God so loved the world and gave His only begotten Son to save us from our sins. Sariwain po sana natin sa ating mga puso't isip ang pinagdaan ng hirap ng ating Panginoong Jesucristo, alang-alang po sa pagtubos sa ating mga kasalanan. Doon po sa mga pasaway, nayawa at wala pong takot at respeto sa Diyos, tadhana na po ang bahalang kumilos para sa inyo. Totoo yan, Prince Shervin, ha? Sana lang po ang pagkampi at pagtatanggol sa mali at sa pagsamba sa kapangyarihan at sa lapi ang maging hatol ninyo sa araw ng paghuhukom. Kung saan man po kayo itatapon, dadalhin ng tadhana kasama ng mga maiitim ang budhi sa dagat-dagatang apoy. Blessed Sunday everyone. Pagpalain po tayong lahat ng mahal nating Panginoon. Inyo pong Tia Deli muli po ay nagsasabi, itapon ng masama, pulutin ng mabuti. Ingat po. Ingat ka po palagi, Sir Rocky Warriors Care. Salamat Tia Deli ha. Ted ulit si Ted. Para sa akin, ang batas ay para sa mga taong may pambayad sa abogado. Totoo yan. Lalo na sa mayaman dahil nga may pambayad sila. Ang mga mahirap na biktima ay walang pera. Sila ang binabayaran para manahimik. Kaya sa mga taong naghihinanakit at sinasabing ang batas ay para sa mayaman, para sa mayaman lang, ay hindi kayo nagkakamali. Meron namang PAW para sa mga taong walang pambayad sa abogado na ibinigay ng gobyerno, pero huwag kayong kaasa dahil ang PAW yun. Wala ka pa rin laban sa kalaban. Laban mong maraming atik tulad ni Digong Kibuloy, Bantag at Tebes. Protektado pa ng 23 na senador. Yun ang problema doon. Ted, galing ni Ted. May mga comments. Librado Ludovico ulit. Mukha yang si user ay walang direksyon, either hot or cold. Hoy, ikaw user, diretso lang ang lakad, huwag pa kending-kending ang komento ha. Meron na naman user isa eh. Oo. Ayan, dito 3JC Hope. Shout out 3JC Hope. Sabi niya, palagay ko may gumagamit ng username ng user pero di yan isang tao lang. Xerox, pag dispalinghado ang comment ng user na yan at nabasa ko, wag mo na lang ituloy basahin. Delete mo agad, pero basahin mo pa rin yung ibang comment nung ibang username. Inaasar ka lang
nung isang nagpapanggap na user din. Pwede, oo, mayroong baliw eh. Oo. Librado Ludovico ulit oh. Sister Grace Chingsay, shout out to you. Nahuli na si Kalbong Tebes. Tama na ang tigas ng ulo. Pera lang yan, sweetie. Mas masarap kumain at matulog pag walang you know what I mean. O, diba? Oo nga, itong gago itong Grace Chingsay na ito eh. Sumagot si 3JC po. Sana nga matauhan na si Sister Grace habang hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Totoo. Gago talaga eh. May vlog pa ulit ako sa kanya. Oo, baka sakaling matauhan na. Kalat ni Baya, shout out. Shout out Akira Milus. Hello Miss Akira Milus, may you have a great day. Ingat, sabi ni Kalat niyo. Good morning, Karoke. Tirahin mo na ng Karoke, sabi niya. Kalat niyo. Si Ted ulit, oh. Sabi ni Ted. Sabi ni Mike Abe sa vlog niya, parang gumagawa si Amy Marcos ng drama. Ayon daw kay Amy Marcos, may mga taong naninira sa kanya. Sabi naman ni Mike Abe, sino namang maninira para sa kanya, lalo na gagastos pa. Ito para siraan lang si Amy Marcos. Para sa akin, wala nang saysay kung sinisiraan mo si Amy Marcos. Sira naman na talaga siya eh. Di na kailangan sirain. Paawa effect pa. Chupi, ano kasi Sara, di ka naman vice president, ba? Ewan ko nga ba paano. Ano to? Billy Bona, welcome to the club. Fentanyl troops kasi ang mga yan. Totoo, tama, fentanyl troops, ano? Al-Ulalia, shout out ha. Sabi niya, kasamaan ang ginagawa ng bulaang pastor. Naghahanap ng suporta. Hindi lahat ng Pilipino ay bobo. Good day, Sir Rox. Sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Sumagot si 3JCO po. Ilan na nga ang parusa sa kanya? Iyan na nga ang parusa sa kanya. Wala siyang totoong kakampi na MNLF. Mga private army yun, mga yun na sinasabi ni Gibbs. Baka nga dun napupunta yung confidential fund ng mga dudes during Diggs term. Oh, hindi lang, friend. Yung yung sinasabing pondo ng anti-HELCAP para sugpuin ng insurgency. Nasugpo ba? Di ba? Raul Villanado, shout out, greetings Kuya Rox, at sa iyong may bahay, God bless and good health always. Salamat Raul. Raul ulit oh. Hello ngayon Kuyang Rox, babalik na naman tayo sa kwento ng sinakulo. Umpisa ng pagpili ng palalayain, magnanakaw o itong Kristo. Talagang isinabuhay na ng mga trolls ang sinakulo. Totoo. Yung mga trolls na yan, panahon pa ni Moises yan eh. Ha? Okinawa, Japan o. Raul Villanada ulit o. Muli naaalala ko sobrang tawanan ng mga anak ko na nung panahon ng Panginoong Hesukristo ang trolls dahil nagkakaisa sa kasamaan. O, di ba? Hindi lang panahon ni Hesukristo, panahon pa ng yung troll. Panahon pa ni Moises. Oo. Nung mga kilap sila pero, daming troll. Emily Capistrano, shout out Karoke. Hello Karoke, sabi niya. Nakakalungkot ang buhay sa Pinas. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Tuloy lang dasal at gawa ng mabuti. Maawain ang Diyos. The truth will set us free. God bless Karox and to you and family. God bless Evelyn Capistrano.
Rodelia Alpilor, shout out ha. Hello po, Sir Rox. Totoo po yan. Sobra ng ginagawang gulo ng mga Lepores ng Kibulok. Lepores ng Kibulok na yan. Lalo na yan mga DDS. Sobra ng ginagawa sa gobyerno ni PBBM. Yan lang po. Salamat. At ingat po palagi. And God bless po. God bless, Rodelia Alpilor. Marilo Pabianak, shout out ha. Blessed Sunday morning po, Tay, at sa lahat ng mga ka-warriors. Hiling at panalangin ko po, Tay, itong ipinagdiriwang na Semana Santa ay mataimtim nilang maisapuso at hindi na katanggap-tanggap sa ating bansa ang mga ginagawa nila. Buti sana kung sila lamang ang apektado, pero sabi nga ang sakit ng kalingkingan ay ramdam ng buong katawan. Totoo yan, naka. Hindi na po tayo makausad for 2 years na sa bagong administrasyon, pero yung lumang kaganapan pa din namamayani sabi niya. Gabayan nawa po tayo ng mga ka-warriors ng Panginoon. Amen. God bless, Marilo Pabian. Danny Santos, shout out ha. Totoong merong private MNLF si Kibulok at ang tauhan nila tanging sina Amy, Robin, Cynthia Batogo, Tolentino Lapid, Binay, ilan pa mga siraulo. Napakasama talaga ng samahan nila. Totoo. Danny Santos ulit Sinasabi ni Digong siya ang anak rin ng Diyos, pero minumura niya ang Diyos. Hindi siya anak ni God, anak siya ni Lucifer. Ang tibay mo, Diggs. Alam mo sabihin niya, son of God din daw siya. Anyway, baka ibang God, diba? Cassandra Daisy, shout out. Mr. Rox and Warriors, we give credit to those who try to change for the best of the Filipinos. That is the spirit of Lent. For example, si PBBM, he did put pressure kay Secretary Remulla to arrest Tebes few days after na namatay si Sulweta, who never served his day in court para explain niya ang mga paratang sa kanya. So this Marcos administration failed to solve the crime for Paper Silapid. Samantalang nasa Pilipinas lang ang mga killer na yan. So may proteksyon si Bantag at Sulweta, digong nyo. Kibuloy na may military at politiko pa rin. At yan ang masaklap sa bansa natin. Wala tayong investor kahit palitan pa ang konstitusyon. So feeling ko, mas magagaling pa ang mga pulis sa Timor-Leste kaysa sa ating, dahil in a matter of days, huli si Tebes paglabas ng warrant of arrest. Dito sa Pinas, nakalabas na ang warrant of arrest. Nakalabas na ang warrant of arrest nga pa rin. Ang mga Pilipino, for me, ICC and FBI will do the job better sa mga korap na pulis at politiko natin. Tahimik ang mga pink and yellow warriors kasi nasa ibang bansa ang mga majority enjoying freedom, better job, at equality to all. Most of our families are working abroad. Kaya sila ang tumutulong sa amin. After school, susunod na rin kami. Frustrating talaga dito sa atin sa kabagalan ng lahat ng aspeto ng buhay. Kaya mga OFW, salamat sa mga tulong ninyo at pagwala ng dynasty dito sa Pinas, balik na ulit kayo dito at magnegosyo at magtayo ng car, computer, etc. na planta tulad ng Taiwan, Japan, America, Europe, Middle East at iba pa. Tama lahat ang mga palagay mo, Mr. Rox at Warriors. Hanggang may mga rapist, killer, magnanakaw at dynasty at pare-parehong mga tao sa Congress
Senate at gobyerno, third world country pa rin tayo. Anong third world? Baka mas bumaba pa. Baka maging fifth world pa tayo sa itsura, ha? Hanggang nandyan yan Duterte. Hindi malayo, di ba? Ito. Mas marami ang mahirap na takot sa okay. Natakot at okay na yung 500 pesos para lang may makain. Ayun, boto nila. Ang politiko matagal na sa pwesto. Instead na bago at matino ang iboto. Totoo. Hanggang hindi lahat alam nila ang kanilang right to live a decent life, though through the pondo ng bansa natin, lagi na lang tayo mamalimos sa mga politikong korap at incompetent. Mahaba, Cassandra Daisy, pero ang ganda. Di ba mga friend? Jose Marillego, shout out, ha. Sana papasukin ng ICC para matapos na lahat ng kalokohan nilang yan. Sana nga, yun na. 3JCO po, sabi niya. Hello, Sir Rox. Lapit na ba tayo mag-isang oras? Lapit na. Hay nako, ang mga tao talaga, oo. Bakit hindi nila makita kung ano talaga ang totoong katauhan ni Gibbs? Meron bang pastor na may angel of death na pumapatay? Meron bang pastor na umaangkin ng kapurihan ng Panginoong Hesus? Meron bang pastor na nakikipagsabuatan sa mga katulad ni Diggs? Ay, sa bagay, binulag na talaga sila ng Panginoon Diyos dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Kaya nga. 3JC ulit, oh. O, akala ko ba, Sir Rox, nilapastangan ni Diggs ang Diyos at sinabi na niya na stupid. Bakit niya ngayon kine-claim na he is also a son of God? Oo nga, son of God nga siya. Dalawa yung God, si Satanas God din yan, si Lucifer God din yan. Hindi mo naman alam, ikaw talaga tawa-tawa si ikaw. At mga tanga-hanga naman ni Diggs, tawanan lang, sabay ibinigay na rin naman sila ng Diyos sa evil dahil sa kanilang katigasan ng ulo. Kaya di na tayo dapat magtaka. Totoo yan. Tatawa na. Pagtataka dyan, mga daming tanga, sabi ko sa'yo, di ba? 3JC ulit, oh. Ang mga tao ay hindi na rin naman takot sa Diyos dahil ang Diyos nila ay ang kanilang mga likong gawa at likong pag-iisip. Pero salamat at hindi naman lahat ng mga Pilipino ay ganun. Marami pa rin ang sumasamba sa tunay na Diyos. Buhay pa mga yan. Sinusunog na ang kanilang kaluluwa. Totoo yan, friend. 3JC ulit, Sir Rox. Nakikita naman natin ng Diyos ang kumilos. Kaya kahit na ano pang iwas ni Gibbs at Diggs, hindi sila makakatakas sa parusa. Parusa dito sa lupa at higit sa lahat, parusa ng langit. Nagngingit-ngit ako sa inis dyan sa Gibbs na yan. Nang lapastanganin niya ang Panginoong Hesus at agawan pa ng karangalan. Ito, baliw. Sabihin ba namang siya daw ang way to the Father? Mahabagin lang. Sinabi ko naman sa iyo, baliw, di ba? Sabay ganyan talaga ang demonyo. Inaangkin ang pagka-Diyos ng Panginoong Hesus. Di na magtatagal at paparusahan na yan ng Diyos. Tingnan mo lang, Sir Rox. Totoo, yan na nga, Estrelita Hero, shout out. Hello po, Mr. Rox, watching from Japan. Hello, Estrelita Heroes. Shout out, Rain Eat You. May anak-anak sa Japan, kontakin mo, Rain Eat You. Ano siya, tag dito? Interpreter, English teacher siya, Stickwar Legacy, shout out. Malapit na ang pagbagsak ng pinaka-brutal na drug cartel syndicate in Southeast Asia. Mas matindi yan kay El Chapo. Totoo lang. Kasi si El Chapo, meron siya mga koneksyon sa gobyerno.
Pero to hindi. Siya ang gobyerno. Todas tayo, mother pati daughter dyan. Arlene Tayamnak, shout out ha. Nananakot lang yan. Wala na silang maisip. Siguro, nangangatog na ang tuhod ng mga yan sa kakaisip kung anong gagawin pagdating ng mga manghuhuli sa kanila. Lalo na yan si rapist na Kibuloy at Digong. Sa dami ng kasamaan nilang ginawa. Arlene Tayam ulit oh. Akala siguro itong Digong magiging puppet nila si BBM. Yun mismo! Galing mo, Arlene. Nasunod sa lahat ng gusto nila. At nangangarap pa rin ang grupo ni Digong na sila pa rin ang mamumuno sa Pilipinas para may pagpatuloy ang kasamaan nila. Totoo yan, Arlene. Arlene Tayam ulit oh. Mga kawarrior, susunod na eleksyon, huwag nating botohan ang mga alipores ni Digong at Arroyo at mga artistang tatakbo sa politiko. Wala naman kasi silang natutulong sa bansa. Pansarili lang nila ang iniintindi nila. Totoo yan. Pag ang artista ay palaos kahit, meron akong salubog kain eh. Pag ang artista palaos sa politiko, kumakapit. Tama ba? Pag ang artista ay palaos, sa Senado, kumakapit. O sa eleksyon, kumakapit. Okay na yun. Arlene Tayam ulit oh. Huwag tayong masyadong makapaniwala sa mga vlogger na daming mga disinformation na ginawa at binato niyan kay BP Lenny. Nakakagigil ginawa niyan ni Mia at iba pa. Oo, alam ko yan, Arlene. Kaya lang mukhang nagbago na eh. Parang narinig ko siya na parang pinraise niya si Atty. Lenny Robredo. Oo. Parang pinraise niya. Pero tignan ko ang mukha niya, kako may tililing to. Kung nung binibira niya si BP Lenny, talagang grabe. Oo. Sabi ko nga, bugak eh. Christian Cheng ulit oh. Shout out Christian Cheng naka. Sabi niya, hoy, magsasang oras na. Garapata terminology. Garapata terminology ko po yan sa mga comments ko. Yun po ang name call ko sa mga dying heart Troy Realis ni Coke King and Fentanyl. A blessed Sunday evening po, Tatay Rox, at sa mga kawarriors, sabi niya. Christian Cheng ulit oh. Lahat naman pong bagay may sariling kanyayang sindikatong kulto ni Fentanylist Rapist Kibuloy. May sarili silang mansyon. May sarili silang nasyon. Ang Mindanao may sariling presidente, si Fentanyl Digong. May sarili silang mundo. Ang mga mundo nilang modus, masahol pa po sa mga diablo at satanismo. Si Rapist Kibuloy, Fentanyl Digong, 10 na mga zombies nila. Totoo yan. Alam ni Naka. Christian Cheng ulit oh. Natawa naman po ako tay sa comment nung mga Marcos. Every time pong may binabasa kayong nakakapangilabot. Huwag ka nga. Napapuri sa Mandarayang Cocaine. Natatawa po talaga ako. Sabihin mabait daw si Cocaine. Against, uulitin ko po. Saang parte mabait? May mabait bang itinatanggi at ayaw aminin ang mga kasamaang pinanggagawa ng diktatora ng niyang ama? Napiling biktima sila. Nakesyo sila pa ang inapi ng EDSA People Power Revolution. Ni-reverse ang tunay na history. May mabait bang ganon? Marami pa po tayo, Rox. Baka pag sinabi ko lahat ng datos, kulang pa yung oras ng programa mo. Pautay-utay lang po. Alam ko lahat yan. Ikaw naman.
Ang lapit lang namin sa recto eh. Oo, kaya po lang ako eh. Nakita ko lahat yan na yung mga rally ng araw. Kawawa talaga. Yung mga nagra-rally. Totoo. Dumadaan sa harap ko sila eh. Oo. Kasi from recto, papasok sila ng Matapang Street. Adaan na sila ng Bilibid-Beo. Nandun ko. Oo. Halos amoy nga sa amin yung mga tear gas. Halos amoy sa amin. Magulo talaga nung panahon ng martial law. Oo. Oo. Pupunta Mindiola eh. Dadaan sila recto ganyan eh. Pupunta sila Mindiola eh. Wala, hindi sila makapasok. Hindi sila makapasok. Nasasaktan lang sila. Oo. Kawawa sila. Tuloy natin Christian Cheng. At sabi ko nga po, ang pagkakahuli kay Tebes, kasado, planado yan ng administrasyon. Kasi nga po, nabiyak yung pader sa pagitan nila, mga unitives na tambalos-los po. At kaya ikinasa na nila na matiklo na itong si Tebes dahil nalalapit na midterm 2025 election. At para rin magtuloy-tuloy na ang kanilang kaligayahan. Pero uulit-ulitin ko po kasi may ilang nasa light in the dark ang napapaniwala na kunwari ipinapakitang kalahating side ng mukha ni Marcos Ngiwi. At tay, alam ko naman po na kinontent nyo lang si Mima Alicia. Sinabi ko din lang po may opinion ko. Salamat po tay. Mabuhay po kayo. Mabuhay. Christian Cheng Uy, okay na ba yung sakit mo? Ikaw, ha? O ito, user, oh. Pero matino yung yung comment niya, oh. Babasahin kita. Sa darating na 2025, lahat ng mga senatorial re-electionist ay huwag na iboto. Panahon na para sila'y palitan na. O, totoo yun, ba? Shout out, Emans Kalananak. Boyong Kong Balong, shout out. Tawag ka, namimiss kita. Masyado kang busy dyan sa Japan, ha? Oh. Japan ba? Oh, hindi, sa Hong Kong pala. Tamo, hindi ko na alam kung nasaan ka, ha? God bless, mga boss. Mission accomplished po tayo, ha? O, nakapagsaya na naman tayo. Anong masasabi ninyo sa mga sinabi ni Senador Trillanes? Para sa akin, no, tama lahat. At dun sa comment ko, dun sa reaksyon ko sa nangyayari sa West Philippine Sea, na itong ating atin sa inyo na lang, Sara Duterte at mga Duterte, wala, Kinawa Japan. Lord, buti na lang talaga kung nagkataon, patay. Huwag nang naging Pangulo, yun lang naging Secretary of National Defense si Sara, todas, mother, pati daughter. Magandang gabi po. God bless. Dasal pa rin ang ating panglaban, mga friend.